every single part of me to bear your precious name. Guide my feet, give me vision, teach me what to say. I want to do your will, oh Lord. Please help me to obey. Lord, take my heart, I placed it in your hands. And Lord, break my heart if that's what's in your plans. Whatever you have to do to take full control. Lord, give me your heart for souls, for souls. Lord, take my heart, I placed it in your hands. And Lord, break my heart if that's what's in your plans. Whatever you have to do to take full control. Lord, give me your heart for souls. Lord, give me your heart for souls. Praise the Lord, no? I hope na handa na po ang puso natin, no, sa salita ng Diyos. Amen. Alright, salamat sa Diyos at ngayong gabi ay tayo muli ay pinagpala ng Panginoon, no? Salamat sa ating service kaninang umaga, no? At bago po tawagin speaker natin ngayon ay meron tayong kasama pala ulit, no, si Nini Gina Lee Progoso, Barona Progoso, no? Diyan siya sa Dubai, no? Si Gingging Barona Minyes, diyan naman siya sa Antique, ano. Si Nanay Biring kasama natin. Amen. Praise God. No, sino pa ba ang ano diyan? Wala na, no? Sige, salamat sa Panginoon. I hope our heart is prepared to receive thy word. Amen. Okay, tawagin na po natin ang ating tagapagsalita. No, ang ating tagapagsalita ngayong hapon ay tawagin na po natin si Preacher Gayos Barona. Amen. Amen. Salamat po muli sa privilege na magamit sa ministeryo ng pagpipreach. Amen? So, pag-pray po natin ang message. Amen. Sabi nga ng mga preachers at ng pastor ay sa amin po unang nangungusap ang mensahe. Kami po ang unang tinatamaan ng mensahe. Amen. Kami po ang unang umiiyak sa mensahe. So please pray for the message. Amen. So mamaya na lang. Para may gap. Amen. So tayo po ay magsisimula na. Amen. Are you ready? Ako hindi pa. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia or King James Bible sa Book of Ecclesiastes. Medyo marami po tayong bubuklating talata ngayon. At magba-Bible reading po muna tayo. So, mga 5 minutes. Buksan po natin sa Ecclesiastes chapter 10. Ecclesiastes chapter 10.
Dito po natin kukunin sa Ecclesiastes chapter 10 verses 9 to 10 ang ating pag-uusapan. Amen. Ecclesiastes chapter 10, Ecclesiastes chapter 11. Nakakalito pa. Nawala yung 11 ko eh. Ecclesiastes chapter 11 verses 9 to 10. Yan. Then, susunod po natin ang Ecclesiastes chapter 12 verses 7 to 8 and 14 to 15 and Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11. Amen? So, unahin po natin basahin ang Ecclesiastes chapter 11. Sorry. Palitan na nga natin to. 11 verses 9 to 10. So sabay-sabay po nating basahin. Read it with me. Verse number 9, ready, read. Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment. Therefore, remove sorrow from thy heart, and put away evil from thy flesh, for childhood and youth are vanity. Verse 7 to 8 ng chapter number 12. Verses 7 to 8 ng chapter number 12. Ready? Read. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Vanity of vanities, saith the preacher, all is vanity. Verses 14 to 15, chapter 12. Verses 13 to 14, chapter 12. Ready, read. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Last chapter po natin ay chapter number 3, verses 1 to 11. Basahin po natin from 1 to 11. Chapter 3, verse 1 to 11. Ready now, read. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up that which is planted. A time to kill, and a time to heal. A time to break down, and a time to build up. A time to weep, and a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. A time to cast away stones, and a time to gather stones together. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. A time to get, and a time to lose. A time to keep, and a time to cast away. A time to rend, and a time to sue. A time to keep silence, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time to war, and a time of peace. What profit hath he worked in that where he labored? I have seen that travail exercise in it. He hath made everything beautiful in his time. Also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Amen. The title of our message tonight, just take our time. And open and close parenthesis, but regret is in the end. Amen. Tayo po ay manalangin. Let's pray together. At dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa talata na aming nabasa. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na patuloy na nagiging lakas, Panginoon namin. Kami po ay magtiwala, manampalataya, maniwala, Panginoon, sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na patuloy na nagpapatibay sa amin, Panginoon, bilang inyong mga anak. Lord, bless this message, O God. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Hayaan po namin ang inyong mga salita, Panginoon, ng mahayag. Hindi po ang aking mensahe, hindi po ang aking salita, kundi, Panginoon, ang inyong mga salita. Banal na Espiritu, itago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo po ang makita, kayo po ang gumawa, Panginoon. Just give me words to say, O God. I am nothing without you. Give me words to say,
Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pangunawa sa inyong mga salita. Buksan niyo po ang aming isip. Buksan niyo po ang aming puso. Kayo po, Panginoon, ang mangusap sa pamamagitan ng inyong mga salita. At maging pagpapala po ang inyong mga salita, ang mensahe po na ito, Panginoon. Patawad muli sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakupo na po tayo. At awitin nga natin yun, Brother Joe. Yun lang. Wag na yung, yung sometimes we wait. In His time lang. Hindi ko lang bakit may mga, hindi naman to pang kasal eh. Pang to, pang kalooban ng Panginoon. Awitin natin. Baka, yan. Yep. Kung alam niyo po yung kanta, sing it with me. In His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, that You do just what You say in Your time. In Your time. In Your time. You make all things beautiful in Your time. Lord, my life to You I bring. May each song I have to sing be to You a lovely thing in Your time. Amen. Salamat po sa awiting yan. And I hope naging encouragement po sa bawat isa. Dito po tayo sa Ecclesiastes chapter 11, verse 9 to 10. Ecclesiastes chapter 11, verse 9 to 10. Ang sabi po dito, Rejoice, O young man, in the youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth. The title of our message tonight is Just Take Your Time. This is one of Solomon's advice. Ito po ang payo ni Solomon sa bawat isa sa atin. Just take your time. Amen? Oh young man, rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. Just take your time. This is the advice of Solomon. Ito po ay payo ng isa sa pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. And until now, wala pa pong mas matalino kay Solomon. Hanggang ngayon, dahil siya ay matalino, siya rin po ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa. And also until now, wala pa pong nakakahigit ng kaniyang kayamanan. Amen? Saglitan po natin ang kayamanang meron si Solomon. 1 Kings chapter 10. So this is an advice from a wise man. A Solomon's advice. Just take your time. 1 King chapter 10. Saan nga ba yung 1 King? Chapter 10. 1 King chapter 10. Yan. Verse number 10.
Verse number 10, and she gave the king. Ang king po dito ay si Solomon. 120 talents of gold. Amen? Yan po ang yaman na meron po si Solomon. And of spices, very great store, and precious stones, there came no more such abundance of spices as this which the queen of Sheba gave to King Solomon. Ito po. Kaya nga pansin niyo po sa verse number 1 ng chapter number 10. Chapter number 10 ng 1 King. And when the queen of Sheba. Okay And when the queen of Sheba heard of the fame. Fame means katanyagan. Tama? Katanyagan. Narinig ng reyna ng Sheba ang katanyagan ni Solomon. So si Solomon po hindi basta-bastang tao. Hindi lang siya basta katulad ni President Rodrigo Duterte, hindi lang Hindi lang siya basta katulad ni Donald Trump, hindi lang Siya ay tinitingala ng mga bayan. And imagine when the Queen of Sheba heard the fame of Solomon concerning the name of the Lord, verse number 2, and she came to Jerusalem with a very great train. Pambihira. Ibig sabihin, dahil sa katanyagan ni Solomon, dahil sa katalinuhang meron si Solomon, dahil sa kanyang mga karunungan, mayroong mga hari at reyna na rumirespeto sa kanya. Kaya nga kung mapapansin po natin sa verse number 14. Now, the weight of gold. Imagine a gold. Ginto. That came to Solomon in 1 year was 600 6 talents of gold. Bira, no? 666. 666. Talent in kilogram is equals to 30.2 kilogram. 666 times 30.2 is equivalent to 20,113.2 kilogram. Sinulat ko lang po And the 20,113.2 kilogram is equivalent to 220.5 tons. And 1 ton of gold is worth $64 million. Meron pong $64.3 million sa isang ton sa panahon natin ngayon. Meron pong 220.5 tons si Solomon sa isang taon. Meron siyang 14 billion sa isang taon. Isa lang po ang nagbigay niyan, Queen of Sheba. Wala pa po yung iba niyang mga pinagkakakitaan that time. Wala pa po yung mga maliliit niya mga pinagkakakitaan. Pero sa isang taon, meron siyang 14 bilyong dolyar kung sa panahon natin ngayon. Imagine kung meron kang $14 billion. Ilan yun sa peso? $14 billion. Billion dollars. Kung i-convert mo yun sa peso, hindi matutumbasan ni Manny Pacquiao ang yaman na yun. Dahil sa laban lang ni Manny Pacquiao, isang laban lang. Saka lang siya kikita. Pero kay King Solomon, in just 1 year,
Malaking yaman meron siya. Kaya nga sa verse number 18, moreover, the king made a great throne of ivory. Amen. And overlaid it with the best gold. Imagine, nakaupo ka sa trono ng puro ginto. Ang bira, no? Verse number 23. Verse number 23. Ito po si Solomon. I just want to present to you who is Solomon, na nagsasabi who sa atin, just take your time. Sabi mo, sa verse number 23 ng chapter 10 ng 1 King, so King Solomon exceeded all the kings of the earth. Imagine all the kings of the earth. Nahigitan ni King Solomon ang lahat ng hari sa balat ng lupa pagdating sa yaman at karunungan. May mas hihigit pa ba kay Solomon kahit sa panahon natin ngayon? Higit pa si Solomon kay Bill Gates. Amen? Higit pa si Solomon kay Mark Zuckerberg, kay Steve Jobs, kay Rothschild, kay Manny Pacquiao, kay Villar. Kung sino man kilala mong mayaman ngayon, wala nang mas hihigit pa kay Solomon. Kung itutumbas mo lahat ng yaman ng mga yan, hindi nila mahigitan ang yaman na meron si Solomon. At hanggang ngayon, buhay ang yaman ni Solomon. Amen? Meron pong tagong yaman kay Solomon. Eh, kung may tagong yaman daw kay Marcos, mas lalo't higit kay Solomon sa bayan ng Ophir. Amen? Ay, yung open nga sa Bible yan, hindi yun yung mga pinag-search nyo. Masabi nyo, galing yun dun eh. Hindi yun. Nasa Bible po yung Ophir. Gusto nyo yung huh? Hanggang sa panahon natin ngayon, wala pa pong nakakahigit sa yaman na meron si Solomon, wala pa pong nakakahigit sa karunungan na meron si Solomon. Solomon, still the wisest and the wealthiest man in the world. And one of his advice, or one of the advice of the wisest man and the wealthiest man in the world, payo ng pinakamatalino, pinakamayaman na tao sa mundo is just take your time. Take your time. Just take your time. Wala lang po kung hourglass eh. Hourglass ba tawag? Glass hour. Hourglass. Sa Tagalog, oras natin. ay pala. Glass natin. Ayun. Just take your time. It's your time. Oras mo yan. Amen. Oras mo yan. Verse number 9 ng Ecclesiastes chapter 11. Ecclesiastes chapter 11, ito ho ang sabi ng pinakamatalino, pinakamayaman sa balat ng lupa. Chapter 11, verse 9 na Ecclesiastes chapter 11, verse 9, rejoice, O young man, in thy youth. Young man means hindi yung bata pa. Young man means strong, malakas. Kaya nga kahit ikaw ay 40, 50, 60, malakas ka pa, you are still young man. Amen. Amen. You are still young man. Amen. Youth means, ito po yung iniisip mong marami ka pang panahon. Youth means, ito yung iniisip mong marami ka pang oras. Just take your time. Ang sabi po ni Solomon, rejoice, O young man, in the youth. Magsaya ka habang ikaw ay bata pa. O habang ikaw ay malakas pa. O habang ikaw ay may oras pa.
Amen? Magsaya ka! And I just want to share to you just 3 simple things. How do we take our time? Just 3 simple things. Verse number 9, and let thy heart, amen, cheer thee in the days. Take note the word or line the word in the days of the youth. In the days of the youth. Number 1, we can set our time whenever we want. Number 1, we can set our time whenever we want. Let thy heart cheer thee in the days of the youth. I can set my time, you can set your time sa kahit anong oras na gusto mo. Kahit kailan mo gusto, you can set your own schedule. Amen? It's your own time. Ikaw ang mag-a-arrange ng oras mo. Ito, sa oras na ito, ako ay mag-Facebook. Ito, sa oras na ito, ako ay mag-YouTube. Ito, sa oras na ito, ako ay maglalaro ng mga games. Ito, sa oras na ito, ako ay mag-TikTok. Ito, sa oras na ito, ako ay ano ba? Kung ano pa ang makita dyan sa Facebook apps, it's your time. It's your own time. Ikaw ang nagsiset ng schedule. Pinakamahirap na gawin ay yung tuparin ang iyong schedule. Madaling gumawa ng schedule. Amen? You can set the schedule. Kaya nga nung nagpagawa ng schedule sa akin nakaraang linggo, kasi hindi mangyayari, nakaka-pressure. Madaling mag-set ng schedule. But sa ating totoong buhay, sa iyong totoong buhay, you can set your time whenever you want. Whenever, kahit kailan mo gusto. Amen? You can set your time kung kailan ka pupunta sa church. You can set your own schedule kung aaten ka sa church service or sa live service or hindi. It's your own time. Amen? Oras mo yan. Sabi ng salita ng Diyos, rejoice. O yang man kung dyan ka masaya, go! Oras mo yan. Hindi pinipilit ng church na ito na magsimba ka, pero pinipreach ng simbahan na ito, dapat magsimba ka. Parang parehas lang Pinipilit. No, hindi natin pinipilit, but it is our duty. Pero it's your own time. It's our time. It's up to you. It's up to us. Kahit hindi ka na nga magsimba, okay lang. Walang problema sa Panginoon. Walang problema sa church. Nalulungkot lang yung pastor natin. Yun lang yung problema. Sa totoo lang. Nalulungkot ang ating pastor. Kung nalulungkot ang ating pastor, mas nalulungkot ang Panginoon. But it's your own time. Kung ayaw mong magsimba, ayaw mong umattend sa church live services, wala ho tayong magagawa dyan because it's your own time. It's your own schedule. Kung gusto mong mag-soul winning, amen? Kahit kailan mo gustong mag-soul winning ka. Kung ayaw mo mag-soul winning, hindi ka mag-soul winning because it's your own time. Kahit ba pa magkabalik-baliktad ang ugat ng mga preacher dito na dapat mag-soul winning ka, kahit pa lumabas na ang ugat ni Preacher Jebby, at kahit na mahirapan ng magsisigaw ang ating pastor na next week, meron tayong 100 souls. Kung ayaw mong mag-soul winning, hindi ka mag-soul winning because
It's your own time. Amen? It's your own time. Kung kahit kailan mong gustong magbigay, it's your own time. Kung ayaw mong magbigay sa gawain ng Panginoon, it's your own time. It's your own schedule kung sa Sunday magbibigay ka. It's your own schedule kung sa next year ka na magbigay. It's your own schedule kapag mayaman ka na sa mag-first fruit o magbibigay sa gawain ng Panginoon. It's your own schedule. Amen? Nasa sayo yan. Nasa sa akin yan. It's your own time. And the wisest and the wealthiest man in the world says, just take your time. You can set your time whenever you want. Kahit kailan mo gustong mag-pray. Kahit wala na sa schedule natin ang prayer. It's your own time. Wala ho tayong magagawa sa isang taong ayaw mag-pray. Wala tayong magagawa sa isang taong wala talaga sa panahon niya ang lumapit sa Panginoon. But I want to tell to you, it's your own time. It's your own schedule. Minsan nakakaligtaan natin magbasa ng Biblia. Minsan ang Biblia ay pampatulog. Amen? But it's your own schedule. Meron tayong mga daily Bible reading, di ba? Pero it's your own schedule kung kailan mo yun babasahin. O kung nasusunod ba natin yun. Amen? Ako hindi ko nasusunod yun eh. Pero iba yung Bible reading ko dun sa sa schedule. It's your own schedule. It's your own time. Kung kailan mo gusto. Take your time. If you want to set your time, i-replay mo na lang yung service. Pwede. It's your own schedule. It's your own time. Sunday ngayon, busy ka, marami kang ginagawa, replay ko na lang bukas, may Monday pa naman. It's your own schedule. Amen. Kahit hindi ka na nga mag-church, it's your own schedule. Just take your time, but regret is in the end. It's your time. It's your own time. Let thy heart cheer thee in the days of the youth. Ikaw bahala sa oras mo. Ikaw bahala sa ginagawa na gumawa ng schedule. Kahit maglaba ka sa araw ng linggo, kahit mamaladya ka sa araw ng linggo, mamasyal ka sa mall sa araw ng linggo, mag-swimming ka, magtrabaho ka araw ng linggo, mag-business ka kahit linggo, it's your own. It's our own schedule. Amen? Rejoice, O young man. Magsaya ka. It's your own schedule. Kahit hindi ka na makita sa church na ito buong buhay mo, it's your own schedule. You can set your time whenever you want. Number two. Chapter number 11, verse number 9. Rejoice, O young man, in the youth, and let thy heart cheer thee in the days of the youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. Number 2, we can spend our time wherever we want. Just take your time. And walk in the ways of thine heart and in the sight of thine eyes. It simply means we can spend our time for our own hearts and
desire. Amen. Walk in the ways of thine heart and in the sight of thine eyes. Kung ano ang gusto mo. Amen. Heart plus mind, desire. Kung ano yung puso mo at kung ano yung isip mo, it calls passion. Amen? Passion. Dahil mahirap na nagtatrabaho ka, gumagawa ka, kung wala sa puso mo. Mabigat. Mahirap din na nagtatrabaho ka, nagpapakapagod ka, pero wala sa isip mo. Mali-mali. But if you have heart and mind, it's called passion. Amen? Passion. We have a passion. Every one of us has a passion. But the Bible says, and walk in the ways of thine heart and in the sight of thine eyes. It's our own passion. Ito yung mga bagay na gusto nating mangyari sa ating buhay. Amen? To be the greatest, to be the successful. Amen? Gusto kong maging isang greatest na businessman. Gusto kong maging dakilang guro. Gusto kong maging dakilang arkitekto. Gusto kong maging dakilang abogado. Bira nung ako ay year 2012. Nag-apply ako ng internship. Nakalagay doon, what would you want after 20 years? Ang sinulat ko doon, I will be one of the greatest architect in the world. Bira. Taas ng pangarap. Bira. And kahit bira pagka talagang pinursige mo yan, gusto mong maging dakilang arkitekto, hindi nyo ako makikita dito. Siguro busy akong kabisaduhin lahat ng mga patungkol sa arkitektura. Busy ako lahat sa mga patungkol sa pagbibuild. Doon ko ubusin ang oras ko. Because I want to be a great. You will spend your time. Kung gusto mo maging dakilang abogado, kailangan mag-spend ka ng oras, ubusin mo yung oras mo sa pagiging abogado. Amen? Mahirap namang abogado ka, pero ang trabaho mo ay nagne-networking ka. Amen? Abogado ka. Tapos nagtitinda ka ng toothpick. Amen? Hindi ka magiging tanyag na abogado. Hindi ka magiging kasing kilala ni Detective Conan. Ay, mali. Amen? You will spend a lot of time to your passion. Amen? Mag-uubos ka ng oras at panahon. Amen? President Rodrigo Duterte naging hindi ba natin matawag na dakilang pangulo, pero siya kilalang pangulo sa lahat ng bansa. Oh. Bakit? Dahil in-spend niya yung time niya sa politics. Hindi siya magiging tanyag na pangulo kung in-spend niya yung oras niya sa pagtitinda ng isda. Amen. Sorry po sa joke, pero wala nang pumapasok na, anong tawag doon? Sense of humor. Amen. In-spend niya yung time niya doon. Manny Pacquiao. In-spend ni Manny Pacquiao ang kanyang oras at panahon sa pagbuboxing. Buong buhay niya nasa pagbuboxing. Simula nang siya ay 16 years old, siya ay nagbuboxing na. 18 years old, siya ay lumalaban na sa ibang bansa. 21 years old, siya ay patuloy na lumalaban. He spent his time
We can spend our time for our own desire for the rest of our life. Pwede mong i-spend ang buhay mo sa mga bagay na gusto mong marating kahit hindi ka na makita ng pastor. Because it's your own time. It's our own time. Kahit ubusin mo na ang buong panahon mo sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Amen? I know, no, lahat po tayo dumaan sa ganyang stage. Nung high school, diba? Anong gusto mong maging? Nung ako ay 10 years old, revival sa Manila, doon yun sa EYAC. Lumapit sa akin si Pastor Ed. Boy, anong pangalan mo? Gayus po. Pumunta na siya sa harap. So, nagpipreach niya siya. Biglang palaman pala sa mensahe. Gayus, halika. Nawag ako nun. O, tingnan nyo. Bata pa lang, ganito ng damit. Suot, itsura. Walakpak naman yung tenga ko. Ikaw, Gayus, anong gusto mong paglaki? Sagot ko, pastor po. Pira. Sabi niya sa akin, Amen! Supportanta ka. It was 27 years. Ay, 27 years. Tanda ko na. It was 10 years. 10 years na. It was 10 years. Hirap talaga mag-count eh. Hindi ho talaga lingid sa atin na mangangarap tayo. Every one of us has own dream. Gusto kong maging isang araw kikilalanin ng aking pangalan. So and so incorporated. Tindi. Joshua Barona Incorporated. Oh. Talagang when we are high school, tayo bata pa, siniset ng ating mga teachers what do you want to be? Amen? Marami talaga na ayaw mag-goal. Amen? Ayaw mag-pursige. Ayaw magbigay ng effort. And talagang walang nangyayari. Amen? But when we are, ang tawag doon, young, nung tayo ay mga bata pa, nagsusulat tayo ng mga pangarap natin sa buhay. At doon tayo nakatingin. Amen? Doon tayo nakatingin, ito, balang araw, magiging ganito ako. Amen? Ikaw ay magpupursigi na gawin ang mga bagay para mangyari ito. And it will be your priority. Ipa-prioritize mo yon. Mas matimbang yon. Amen? Mas bibigyan mo ng pansin yon. Because it's what you want to be. Amen? Ecclesiastes chapter 9 verse number 10. Kaya nga nakakatawa yung mga napapanood natin sa YouTube, sa Facebook na mga vlogger na may mga 3.2 million viewers. Tapos malaki ang kita. Amen? Pero wala naman ikaw mapapanood na kapulot-pulot na aral. Amen? And then ikaw, dahil nakita mo, wow, yun lang yung ginawa. 3.2 million viewers.
malaki ang kita. Ikaw naman ngayon, magiging vlogger din ako balang araw at ako'y... Merong vlogger ngayon namatay. Sino yon? Si Eman. Eman. Basta Eman. Ha? Patay na. Anyway. Yan yung dami ako nakikita. No? Gusto niya maging vlogger. Oh, this is my first vlog. Hello guys. Nandito ako ngayon sa, di ba? Oh, shout out dito sa one viewers ko. Kasi gusto niya, meron siyang ibang tinitignan na gusto niyang marating at gagawin niya lahat ng kanyang makakaya para marating ang bagay na yon. Verse number 10 ng chapter number 9 ng Ecclesiastes, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Ano man ang makawakan mo, ano man ang mithin mo, ano man ang abutin mo, do it with thy might. Yan ang sabi ni King Solomon, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Kung gusto mong maging tanyag, gusto mong maging mayaman, gusto mong maging kilala, do it with thy might. But verse number 11, I returned and saw under the sun that the race is not to the swift. Bumalik ako at nakita ko sa ilalim o sa silong ng araw na ang karera ay hindi para sa mabibilis, ang laban ay hindi para lang sa malalakas, at ang pagkain para sa matatalino. At ang may and no yet favor to man of skill, but time and chance happeneth to them all. Happeneth, time and chance happeneth to them all. Just give your all might, because you just have a time and a chance. Amen? Gusto mong maging kilala? Gusto mong maging tanyag? Gusto mong umangat sa mundong ibabaw na ito? Take your time, but you just have a time and chance. Baka hindi ka kasama sa may pagkakataong ikaw ay maging tanyag. Baka kahit anong pursigi mo, puro kabiguan ang madadatnan mo, kahit anong pagsusumikap mo, wala namang nangyayari sa buhay ko, because time and chance happeneth to them all. Maraming gustong maging boksingero, pero isa lang si Manny Pacquiao. Maraming gustong maging maraming alam sa computer, pero nag-iisa lang si Bill Gates. Maraming gustong gumawa ng Facebook, maraming gustong gumawa ng mga application, pero nag-iisa lang si Mark Zuckerberg. And I just want to tell to you, time and chance happeneth to them all. Time and chance. Isa pa. Nagsunog ka ng kilay. Nagkukwentuhan po kami ng isa kong kaibigang arkitekto nung last Thursday or Friday or Thursday night, hindi ko alam, maalala.
kung paano mag-aral habang ikaw ay nasa college. Parehas kami ng kwento. Parehas kaming napupuyat. Parehas kaming binigay na effort. But time and chance happened to them all. He is a 40-year-old architect. At ako ay 27. Pero ako ho ang nabigyan ng chance sa kumpanya. He gave an extra effort. Nag-aral din siya. Nagsunog din siya ng kilay. Nangarap din siya. Isang araw, gusto ko ring maging ganito, ganyan. But hindi niya naging panahon, hindi niya naging pagkakataon because time and chance happened to them all. At kapag nasumpungan mo ang kabiguan, malulungkot ka. Sana hindi ko na lang to. Sayang yung panahon ko. Because time and chance happened to them all. At kung magkakaroon ka man, amen? Hinubos mo yung oras mo sa yaman, maging mayaman sa mundong ito, maging kilala sa mundong ito, nag-abroad sa mundong ito, kumita ng malaki sa mundong ito, at kung magkaroon ka man ng pagkakataon, makuha ang mga bagay na ginusto mo. Maging tanyag ka, maging mayaman ka, maging dakila ka, inubos mo ang panahon mo sa mga bagay na gusto mo sa mundong ito. You give your all time. Naging dakila ka, naging tanyag ka, naging kilala ka, naging dakila ka. And I want to tell to you what Solomon said, Ecclesiastes chapter number 2, verse number 4. Ecclesiastes chapter 2, verse number 4. I made me great works. Solomon said, I made me great works. I builded me houses. Nagtayo ako ng maraming bahay. Naggawa ako ng mga dakila. Verse number 7, I got me servants and maidens and had servants born in my house. Also, I had great possessions of great and small cattle above all that were in Jerusalem before me. I had great possession. Amen. Verse number 8, I gather me also silver and gold. Verse number 9, so I was great. Amen. Dakila ako, kilala ako ng lahat ng hari sa mundong ito. Kilala ako ni Queen Sheba, kilala ako ng mga hari na nakapalibot sa akin. Ako ang pinakamayaman. And verse number 10, and whatsoever mine eyes desired, I kept not from them. Nakukuha ko ang mga bagay na gusto kong makuha. I withheld not my heart from any joy, for my heart rejoiced in all my labor. And this was my portion, all my labor.
Naging dakila ako, naging tanyag ako, nakuha ko ang mga bagay na gusto kong makuha, nagawa ko ang mga bagay na gusto kong magawa. But verse number 11, then I look on all the works that my hands had wrought, and on that labor that I had labored to do, and behold, all was vanity. Amen. All was vanity. Lahat walang kabuluhan. Amen. Nagsayang ako ng oras, nagsayang ako ng panahon, but all was vanity. It's your time. If you want to spend your time, ubusin natin ang oras natin sa mga bagay na gusto nating mangyari sa ating buhay. I-set natin ang ating schedule sa mga bagay na gusto nating gawin. It's your own time. But Solomon said, anuman mga nagawa ko, dakila, naging kayamanan, anumang narating ko, all was vanity. Amen. And the vexation of spirit. Vexation means kabiguan. Mayaman si Solomon pero punong-puno ng kabiguan. That's why he said, all was vanity. We can set our time whenever we want. We can set our time wherever we want. Pwede mong ubusin ang panahon mo sa mga bagay sa mundong ito. Pwede mong ubusin ang oras mo na kunin ang mga bagay na gusto mo sa mundong ito. Chapter number 11, verse number 9. Rejoice, O young man, in the day in thy youth. Magsaya ka habang ika'y malakas pa, hanggang ika'y may panahon pa, magsaya ka. Amen. And let thy heart cheer thee in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. Kunin mo ang mga bagay na gusto mong makuha sa mundong ito. But know thou, verse number 9, but know thou that for all these things God will bring thee into judgment. God will judge us hindi sa kung ano ang nagawa mo para sa mundong ito, but He will judge us sa mga bagay na ginawa mo para sa Diyos sa mundong ito. Amen. Verse number 7 ng chapter number 12. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Verse number 8. Vanity of vanities, saith the preacher, all is vanity. Verse number 13 ng chapter number 12. Let us hear the conclusion of the whole matter. Pakinggan nyo ang pagtatapos ng lahat ng bagay. Fear God and keep His commandments. Amen. Lahat ng nagawa ni Solomon, lahat ng naabot ni Solomon, lahat ng narating ni Solomon, ang sabi niya sa verse number 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil.
Amen? It's your own time. Darating isang araw na lahat ng ating narating sa mundong ito, bawat isa sa atin ay haharap sa Diyos at hindi niya natatanungin kung ano ang naitatag mong korporasyon sa mundong ito. Hindi niya tatanungin kung gaano kalaki ang kayamanan mo sa mundong ito. Just He will show kung ano ang nagawa mo para sa Kanya habang nasa mundong ito. Amen. But number 3, last. We can surrender our time in His time. Amen. We can surrender our time in His time. Pwede nating isuko ang ating oras sa Kanyang oras. Pwede nating isuko ang ating panahon sa Kanyang panahon. Amen. Ecclesiastes chapter 3 verse number 11. Verse number 11 ng chapter number 3, He hath made everything beautiful in His time. Amen. Hindi ka sigurado sa mundong ito kung anong goal mo sa buhay. Hindi mo sigurado kung ikay magtatagumpay, kung anong gusto mong marating sa buhay. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka. Amen. Ang hirap. Kulang kayo sa hangin, ha? But if we surrender our time in His time, He hath made everything beautiful in His time. Amen? Hindi natin kontrolado ang oras. Hindi natin kontrolado ang panahon. We can control time. We can change time. Maybe we can set time. Pwede tayong gumawa ng schedule. Ito ang gagawin ko. Ito ang gagawin ko bukas. Ito ang gagawin ko sa Wednesday. Ito ang gagawin ko sa Thursday. You can set your schedule. And maybe we can spend our time sa mga bagay na gusto nating pagtuunan ng pansin. But hindi natin mababago o makokontrol ang takbo ng panahon. Amen? To everything there is a season, verse number 1 and chapter number 3. To everything there is a season and a time to every purpose under heaven. Hindi ho natin kontrolado ang panahon. Hindi natin kontrolado ang oras. Hindi natin kontrolado ang mga bagay na tumatakbo sa mundong ito. Amen? Nakatakda na sa tawang ipanganak, nakatakda na sa tawang mamatay, nakatakda na sa tawang mabigo. Nakatakda na sa tawang umibig, nakatakda na sa tawang problema, nakatakda na sa tawang kapayapaan. A time to kill and a time to heal, a time to break down, a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Nakatakda na sa tao yan. Nakatakda na sa panahon natin yan. And hindi natin yan makokontrol. Hindi mo makokontrol kung kailan ka iiyak. Hindi mo makokontrol kung kailan ka tatawa. Delikado. Kung bigla ka na lang tumatawa nang walang dahilan. Amen. Dahil hindi mo na control. Amen. Hindi natin mababago ang panahon. Hindi natin mababago na ang June to August ay tag-ulan. Amen. Talagang tag-ulan. Kahit pa sino ang umawit.
sa harap natin, pagka umawit tayo ng month of June, July, August, talagang maulan. Amen? Hindi natin mababago sa ating bansa na ang panahon ng April, March ay tag-init. Hindi mo mababago because it already set. But if we surrender our time in His time, He make all things beautiful in His time. Amen. Remember the song, I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry o'er the future, for I know what Jesus had. And today I'll walk beside Him, for He knows what is ahead. Let us surrender our time to God. Let us surrender our time to Jesus, because He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand. Di ko maunawaan ang bukas, but I know who holds tomorrow. Amen. And I know who holds my hand. Amen? Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam hindi natin alam ang mangyayari sa ating buhay bukas sa susunod na linggo. Habang nakikinig ako kay Papa during the funeral, I was staring at the jar. Sa jar. Na nasa loob ng isang jar is a 28-year-old young lady. 28-year-old young lady. Habang tinitignan ko ang jar at tinitignan ko si Papa habang siya'y nagme-message, hindi ko mapigilan ang aking luha. Without knowing that at this moment, nasa loob na siya ng jar. And just a dust. First time ko makakita ng ganun. Sinasanay tayo sa then sumabay pa ang aming lolo. Lolo, sumunod itong funeral, at doon talaga ako naging emotional habang tinitignan ko. At habang hindi nagpe-preach, ano man tawag, devotion, nagpo-funeral service si Papa. Lalo nang mini-message niya ang Ecclesiastes chapter 3. Talagang panahon na yan. Tumutulo ang aking luha. Gumaganyan ako. Habang nakamask. Because I realize that this is life in earth. Then shall the dust return into the earth as it was. Hindi natin alam kung ano ang bukas. Hindi natin hawak ang panahon. Hindi natin alam kung hanggang bukas ay meron pa tayong kakainin. Hindi natin alam kung ano ang... We don't know. But we know who holds tomorrow. Amen. And we
our hands. Kaya nga daming testimonies ng ating mga kapatiran, hindi ko akalain na ang Diyos ay kumikilos sa panahon ng pandemic. Ang Diyos ay kumikilos sa panahon ng taghirap. Amen. Maraming kapatiran ang pinagpapala sa gitna ng calamity because we know who holds tomorrow and we know who holds our hands. Let us take our time walking with Jesus. Let us take our time talking to Jesus. Let us take our time praying to Jesus, serving to Jesus, obeying Jesus. Let us take our time with Jesus, with God, because He had made everything beautiful in His time. We have just to surrender our own time, our own schedule in His time, because He made everything beautiful in His time. Just take our time with the church. Just take our time with our pastor. Let us take our time with our brethren and loved ones. Let us take our time with the ministry. Let us take our time with Jesus. Amen. Let us take our time in His time. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of God. Ano man ang maabot mo, darating at darating tayo sa panahon na tayo ay haharap sa Diyos. Just take our time with Jesus. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat sa mensahe na muling inalagay niyo po sa aming puso. Nawa naging pagpapala po ito, Panginoon, sa bawat isa. Lord, bless this message. Bless everyone, Panginoon, na nakapakinig. Patawad muli sa aming kasalanan. Bless our invitation. In Jesus' name, Amen. What a great message tonight. Amen. Just take your time. Amen. Because we have a little time left. We have a few time left. Sabi ng James 4:14, life is like a vapor, a period for a little time. We have a little time left in our life today. The question tonight, how we spend our time. We have set a time. Mayroon ka bang goal sa buhay? Ang goal natin sa buhay, kasama ba natin ang Diyos? Mayroon ka bang schedule para sa Diyos? May set a time ka ba para sa Panginoon? O walang time ka para sa Panginoon? Surrender your time. Surrender your time. In His time. Napakagandang mensahe. Kaya nga sabi ni Solomon sa Proverbs 27 verse 1, boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Huwag nating ipagmalaki ang bukas, ang oras, may panahon pa ako bukas. No! Huwag nating ipagmalaki ang bukas. You have set a time today. Spend your time for God. Spend your time to worship. Spend your time to go soul winning. Spend your time with your family. Because time is limited. We need to surrender our time in His time. Kung i-surrender natin ang ating oras sa Diyos, the Bible says in Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He made all things beautiful in His time. Bigyan natin ng oras ang Diyos. Mag-set ka naman ng time para sa Diyos.
Set a time in prayer, set a time in Bible study, set a time in Bible reading, set a time in prayer, set a time for your family. Set a time for your friends, for your acquaintances. Mag-set ka ng time. May goal ka. Dapat. May schedule dapat tayo. Kaya nga hindi natin mabigyan ng Diyos ng time dahil wala tayong set. Wala tayong schedule para sa Diyos. How we spend our time? We spend all our time in technology. We spend our time in Facebook, but we don't spend time in the Holy Book. We don't spend time talking to the Lord. We don't spend time in soul winning. Why not surrender our time in His time? Because our time is limited. Kailan ka pa maglilingkod sa Diyos? Dahil sabi ni Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatsoever in thy hand find thee to do, do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave. Wala nang paglilingkod doon sa libingan. Wala nang pananambahan sa libingan. Wala nang soul winning sa libingan. Wala nang pagbibigay sa libingan, the grave. Kaya nga, gawin mo na. Whatsoever had find to do it now. Kung magagawa mo ngayon, huwag mo nang antayin ang bukas. Dahil ang bukas, hindi natin alam kung ano mangyayari sa buhay natin. Kaya, ang pinaka-conclusion ni Solomon, no? The wisest man in this world, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Sumunod ka sa Panginoon. Kailan mo isurrender ang buhay mo sa Panginoon? Kung wala ka ng panahon? Pastor, may panahon pa ako. Bata pa ako. No. Mayroong bata, wala na. Bakit? Akala niya, bukas, makapaglingkod pa siya. Akala niya, next time na ako mag-church, next time na ako maglingkod sa Diyos. No. Huwag nating pagmalaki yung bukas. Sige po, what a great message. Just take your time. No. Rejoice. Maging masaya ka. Nasa Panginoon ka. Rejoice in the youth. Habang ikaw malakas pa, set time for God. Spend time for God and surrender your time in His time. And He made all things beautiful in His time. Maganda, mga kapatid, nasa schedule tayo ng Diyos. Kaysa wala tayong schedule para sa Panginoon. Sige po. Just kneel down and make commitment to God. Lord, I will spend my time for you. I will set my time. Mayroon akong schedule para sa iyo, para sa gawain. At isurrender ko na ang oras ko sa iyong panahon. Dahil kung aking panahon, all is vanity. Lahat ng mga bagay dito sa lupa. Ubusin natin ang panahon, ubusin natin ang ting lakas dito sa libutan. Ang sabi ni Solomon, all is vanity. All is vanity. Gusto natin yumaman at wala tayong oras para sa Panginoon. Pero sabi ni Solomon, nakamtan ko na ang lahat ng kayamanan. Pero sabi ni Solomon, all these things is vanity. Walang kwenta. Ang pinaka magandang bagay, the conclusion, mayroon kang takot sa Panginoon. Tumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Yan ang pinaka masayang ending ng ating buhay. Don't end your time. No. Don't end your time doon sa mga bagay na walang kabuluhan. Tapusin mo ang panahon natin sa mundong ito na mayroong kabuluhan. No. Huwag nating sayangin nating oras. Sige po. Talk to God. Make commitment sa Panginoon. Kausapin natin ng Diyos sa oras na ito.
Dakilang Diyos, thank you God for your great message tonight. Thank you for sa inyong mensahero na inyong ginamit. Salamat Panginoon na natutunan namin ngayong gabi. We need to set a time, mayroon kaming schedule para sa iyo. And we need to spend our time para sa inyo. Huwag naming ubusin ang aming lakas sa labas ang aming oras, kundi mayroon kaming panahon para sa iyo. At isurrender namin ang aming panahon, ang aming oras, sa iyong panahon na itinakda para sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. Sa buhay ni Solomon, naranasan ni Solomon ang lahat ng bagay. Pero sabi niya, all is vanity. Ang pinakamaganda, ang pinakamasayang buhay, na ikaw ay may takot, kasama mong Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, at sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. That's the conclusion of the whole matter. Pag sinabing conclusion, we need to end our life. Keeping the commandments, obeying the commandments of God. Salamat po, no, sa salita ninyo, Panginoon, na nilagay niyo sa aming puso. Salamat sa barak niyo lumuhod at gumawa ng commitment na magkaroon kami ng schedule para sa iyo. We need to set a time para sa inyo. We need to spend our time para sa inyo. And we need to surrender our time in your time. Oh God. Salamat po sa mensahe. At pagpalay mo po ang aming tagapagsalita. Pagpalay mo manak niyo na gumawa ng commitment. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ito. At nawa, ma-apply namin ito sa aming buhay. Maraming salamat. At ang lahat nito aming dalangin. And all the people say, Amen. Amen. Praise for God. What a great message. Amen. No? Ng salita ng Diyos, ano? Na napakayaman sa wisdom, no? Lalo na si Solomon. Amen. Mayroon talaga tayong time para sa Panginoon. Hindi pwede, mga kapatid. Hindi pwede na walang schedule ka para sa Diyos. Amen. No? Nakakalungkot na sa buhay ng Kristiyano na wala kang schedule para sa Diyos. Wala kang oras para sa Panginoon. No. Inubos mo ang iyong lakas at oras sa labas. Wala kang panahon para sa Panginoon. Kaya kailangan natin talaga i-surrender natin. Kasi ang Diyos ang may hawak ng ating mga oras. Amen? He knows our time. No. Kung kailan tayo kukunin niya. Amen? Kaya sabi niya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, the dust returneth to the earth. Amen? Ang dust, isang araw. Tayo ay maging dust. Paano natin yan? Ginagamit ang ating oras, no, para sa gawain ng Panginoon. Amen? Okay, salamat po sa Panginoon. I hope na mayroon muli tayong revival. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Kaya sayang yung mga hindi nakasama natin sa live stream ngayon, ano? Okay, salamat. Kasama natin si Eric Barona. Amen. Sa Mandaluyong, sama natin. Hindi natin nabanggit kanina, si Sister Roe, no? Sister Rona, kasama natin, no? Si Juanita Aquario, kasama rin natin. Sister Janelia Baula, no? Si Pastor Ike, kasama rin natin, ano? Pastor Ike de Jesus sa Dumaguete. Oo. Oo. At nakita ko rin dyan si Pastor Chris, no? Baka tapos na kanilang service, no? Pastor Chris Santiago sa Bulacan. Amen. Praise God. Amen. What a great Sunday today. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon, no? Maganda, no? Maganda yung pakiramdam na kompleto ka. Amen. You open a morning service and we end evening service of our worship. Amen. So, yan ang conclusion natin ngayon sa ating Sunday, Lord's Day. So, okay, salamat po sa Panginoon. Tawagin natin ating usher. At tayo muli ay mag-offering sa Panginoon.
Amen. Okay, salamat po. Gampanan natin ating offering sa gawain ng Panginoon. Let us pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit of God, salamat po Panginoon sa aming pong pananambahan sa gabing ito. Salamat Panginoon sa inyo pong mensahe. Salamat po sa revival Panginoon, sa challenge Panginoon na inatid niyo po sa bawat isa. Salamat din po Panginoon sa mensahero na ginamit niyo po sa gabing ito. And we pray Panginoon na ang mensahe po ay ma-apply po namin sa aming pong buhay. At salamat din po Panginoon sa pribilehiyong ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa upang muli ay may balik po namin na ay po mga tithes and offering. We pray, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng right attitude, right heart, Panginoon, sa aming pong pagbibigay. Pangalan niyo po ang maitaas, Panginoon. At pagpalain niyo po ang salaping na malilikom, magamit, Panginoon, sa ikalalago, Panginoon, na inyo pong ministry. At patuloy na kayo po ang magbabalik na masaganang pagpapala sa bawat isa. Patuloy na kayo po ang magpapaunlad at mag-iingat po ng hanap buhay, mga source of income, Panginoon, ng inyo pong mga anak. At anuman po nga yung pagkukulang, pagkakasala, patawarin niyo po kami. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan na inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Bless us again. Amen. Praise the Lord. At patuloy nating magpanalanginan sa isa't isa. And don't forget our soul winning this week. Amen. Our goal is 100. Amen. We can win soul in different ways. Amen. Sa cellphone, pwede mong gamitin. Ang mahalaga ay makapag-akay po tayo. Mag-goal lang po tayo ng 5. Bawat isa. Ay ma-reach po natin ating goal. Amen. Every day, isang kaluluwa. 5 days lang, tapos na. Amen? Oo. Pag nag-soul-winning ka ng 5, baka isang, lang yan, isang biyahe lang, no? Hindi pa abot ng 5 minutes, tapos na. Okay. Kaya yun, we can win souls. Wag tayo masiro ang Panginoon this week. Amen? Kaya let us have a goal. Every member must bring 5. Each one bring 5. Win 5. Amen? Okay. Share po natin yan, no? At i-note nyo na lang dito sa Mission House, kung ilan ang kaluluwa na share ninyo, no? Okay. Okay, salamat sa Diyos. At tayo umawit bago ang ating closing prayer. Tayo po'y umawit, page 163. I know who holds tomorrow. Serve God now because tomorrow is too late. I don't know. I know who holds tomorrow. Sing it loud and with all our hearts. Amen. On the first verse, ready, sing. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, sun, for its skies may turn to gray. I don't worry for the future, for I know what is ahead. And today I'll walk beside him, for he knows what is ahead. On the chorus now, many things about tomorrow I don't see.
about tomorrow. Hindi natin alam kung ano bukas. On the third verse, let's sing it with all our hearts. Let us sing. I don't know about tomorrow. May bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me in the path that be my portion. Maybe through the flame or flood, but His presence goes before me, and I'm covered with His. Sing it more loud. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Oo, salamat, no? Sa revival ngayong araw na ito. Amen. Okay, salamat sa Panginoon. Panalangin natin ang mga hindi natin nakasama. Amen. Oo. Nakakalungkot na hindi sila natin nakasama sa live streaming. Amen. Oo. Kasi logi po sila. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo po ay mag-closing prayer. Tayo manalangin. Dakilang Diyos sa masalangit. Salamat, Panginoon, sa ginawa ninyo sa amin sa maghapon. Salamat yung gabay. Thank you for the message kanina umaga. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na kasama namin kanina umaga. Maging ngayong hapon, Panginoon, maraming salamat muli, Panginoon. At pagpalayong anak, Panginoon, at salamat po na nagampanan namin ang aming service sa maghapon. Ang salamat, Panginoon, at gabayan mo kami sa linggong ito. Ilayo mo kami sa mga karamdaman at bigyan mo po kami, Panginoon, ng kalakasan. Palakasin mo ang immune system ng bawat isa, Panginoon. At i-coveran mo kami ng precious blood, Panginoon. Ano man ang tangka ng COVID, Panginoon, dalangin po namin ay tinatabuhin po namin by the blood of Jesus Christ, Panginoon. Kaya Lord God, dalangin po namin ang linggong ito, ay provide mo ang pangailangan ng bawat isa, Panginoon. At makapaglingkod kami sa inyo, makapag-akay kami na makaluluwa sa linggong ito. Dalangin po namin ng mga kapatid na nangailangan, pinansyal, tugunin mo, Diyos, ang mga pangailangan nila, Panginoon, at provide ka, Panginoon, ng pangailangan. At ituro mo sa kanila kung paano matagpuan ang mga pagpapala, Panginoon. Kaya huwag mo silang pabayaan. At dalangin ko, Diyos, ang inyong provision sa bawat anak ninyo, bawat pamilya na nangailangan ng sa linggong ito, Panginoon. Salamat po. Ingatan mo ang bawat isa, maging aming mga kapatiran sa iba't bayong lugar, inyo silang ingatan, Panginoon. Kapag palayo mo, sir, ang aming pagsamantalang paghiwalay, ikaw pong maggabay sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat. At ibabalik ko po ang lahat ng pasalamat at puri. Ang lahat ito aming dalangin, and all the people say, Amen. What a great Sunday today. Amen. And God bless you. I miss you, kapatid. Amen. Okay, salamat po.